yung paggigiit natin sa ating kasarinlan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, mga kaibigan, dahil sa pananakop, paglapastangan sa ating kasarinlan ng bansang China, ano sagot niya? Inutil siya at wala na tayong magagawa dahil hindi raw tayo pwedeng pumasok sa gera laban sa China. Kita ninyo mga sagot gera. Hindi mo ba ang panawagan nating mga Pilipino ay igiit, i-assert ang ating karapatan diyan po sa South China Sea? Ano sagot? Gera? Ha? Mga kaibigan, bakit magiging sagot mo'y gera? Lahat naman ng mga bansa katulad ng Indonesia, Vietnam, iba pa mga bansa, naggigiit ng kanilang sovereignty sa mga teritoryong inaakala nila ay sakop ng kanilang mga bansa. Bakit gera? Hindi naman sila ginera. Nung sila'y makapanindigan, katulad ng Indonesia, na nagsasabing, there is no compromise. Pagdating daw sa sa sovereignty, sa soberenya ng kanilang bansa. Ni walang negotiation. Nagkaroon ba ng gera? Mga kaibigan, wala daw tayong armas. Hindi naman yun ang pinag-uusapan Diyan mo mapapansin ang mga taong sukol kasi wala naman sila talagang maisasagot. Yan. Tanungin mo ngayon si Roque. Itanong ngayon natin kay Roque. Kung yan bang sinumpaang tungkulin ni Presidente Duterte, ginagampanan niya? Bilang Pangulo ng Bansa, para pamunuan ang Pilipinas sa pag-iit ng ating karapatan sa soberenya ng ating bansa. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nabasa ko kanina sa post ni dating Senador Juan Ponce Enrile ba? Ngayon, nagsasalita na sila. Dapat matagal na nagsasalita sila. Yun ang hirap kasi. Itong isyong ito, pambayan ito Ito regardless kung ano ang iyong political affiliation. Kanino ka man, kahit na kay Duterte ka pa nga Di ba? Kung Dutertanings ka man Kung ikaw dito mo masusukat kung ang layunin mo mabuti para sa bansa at sa mamamayan Pero hindi makikiisa, sigurado yan, ang mga Dutertanings ni Digong nyo. Kasi po, wala yan. Ang Diyos nila si Digong nyo Di ba? Mga kaibigan. So, hindi na natin inaasahan yan. Ang inaasahan natin na maninindigan, kahit na ikaw, Maka Marcos, Maka Aquino, itong China issue, mga kaibigan, tingnan ninyo simple lang Tayo, na mga Pilipino, bakit tayo ang mas higit na merong karapatan na umangkin sa mga teritoryong
sinasakop ng China at inaangkin nila. Kasi po, biblically, historically, at legally, mga kaibigan, tatlo tandaan ninyo, biblically, historically, at legally, tayo ang may karapatan. Nasa atin yun, mga kaibigan. Ang China, ang tangi nilang pinagbabasihan yung 9 dash ba kung tawagin? Yun po yung sila lang ang gumawa. Na ang ibig sabihin, ang tawag doon ay self-serving. Sila lang ang nagsasabi nun. Sila lang din ang gumawa nung mapa na yun. Gumawa lang sila ng sarili nilang mapa. Imagine, kung tayo gagawa lang ng sarili nating mapa at ganun din ang ibang bansa, ano tingin niyo mangyayari sa mundo? Di gulo rin. Di ba? Mabuti na yung sa issue ng China, mga kaibigan, naninindigan tayo sa pinagbabasihan ngayon. Ano yung pinagbabasihan ngayon? Legality. Legalidad ang pinagbabasihan. Nagkaroon ng ruling, arbitral ruling, na pinapaboran tayo sa ating interes sa mga inaagaw na teritoryo sa atin. Kinikilala yang ruling na yan ng mga bansa malalaki at maliliit, maliban sa China. Bakit nila kinikilala yan? Sapagkat katulad natin, sila po ay kasali sa mga nagkakaisang bansa na igagalang ang mga batas na kung tawagin law of the sea. Mga kaibigan, ngayon, ang China walang paghuhugutan kung hindi sarili nilang imagination. Ikaw lang ang gumawa niyan. Pagka ganyan ang klase ng tao, katulad nitong nakaupo ngayon, si Presidente Duterte, walang mangyayari sa mundo. Walang mangyayaring mabuti sa isang bansa. Kapag ang pag-iisip mo, defeatist attitude. Pero yun, pinakikita niya lang yun, defeatist attitude lang siya sa China, sapagkat subservient siya sa China. Dahil yan ang inaasahan lang niya, natatakbuhan niya para bigyan siya ng proteksyon laban sa mga paglabag nila sa batas. Katulad ng sinasabi nung maestrado, yung bagong appointed na Supreme Court Associate Justice na ang apelyido ay Padilla, babae. Bago siya naitalaga at napili para maging maestrado ng Korte Suprema, dumaan sila sa interview ng Judicial Bar Council. Lahat ng kumandidato kasali siya. At tinanong sila. Isa lang ang set ng katanungan sa kanila. At ilan doon sa mga katanungan sa kanila ay sinagot niya. Katulad halimbawa sa issue ng withdrawal ng administrasyon ngayon doon sa International Criminal Court na hindi na nila kikilalanin yon.
nag-withdraw na sila bilang bansa na signatory. Isa sa mga bansang signatory sa ICC. Ano sabi nung maestrado na si Associate Justice Padilla? Hindi nila pwedeng talikuran ang pananagutan sa ICC para sila managot sa kaso. Bakit? Kasi ginawa nila ang withdrawal sa ICC nung meron ng naisampang reklamo labang kay Presidente Duterte. Kung ginawa niya yon nang wala pang reklamong nakasampa laban sa kanya, pwede. Pero hindi na pwede sapagkat ginawa ang withdrawal sa ICC pagkatapos na meron ng maisampang reklamo laban sa kanya. Kaya mananagot siya kahit nag-withdraw pa sila. Baliwala yung withdrawal ninyo. Ano ibig sabihin nun? Kung may batas dyan, meron ding mga batas na kung tawagin Law of the Sea, na hindi tayo pwedeng tumalikod at hindi natin pwedeng sabihin, mga kaibigan hindi tayo pwedeng manindigan. Sila lang yun ang nagsasabing inutil. Siya lang yung inutil. Tsaka yung administrasyon niya. Pero tayong mga mamayan, sinasabi natin, meron tayong tungkulin na ipagtanggol ang ating kasarinlan. Pati mga sundalo, mga pulis, lahat tayo. Kaya ikaw ay maka-Aquino, kaya ikaw ay maka-Marcos, lahat tayo ay may tungkulin bilang Pilipino. Yan ay ipagtanggol ang ating kasarinlan. Sasabihin nyo, bukod sa legal, itong legal, ngayon ito. Sa panahon na meron ng umiiral na Law of the Sea, diyan tayo humuhugot ng ating karapatan sa pagmamay-ari ng mga teritoryong inaagaw sa atin legally, internationally. Kinikilala yan. Yan ang kinikilalang batas. Maliban sa China na ang hindi lamang kumikilala dyan. Gusto nila kasi lahat akin. Di ba? Lahat akin, sabi ng Inchik. Mga kaibigan. Gusto nila lahat ng i-claim nila kanila. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kaya ang mga bansa, malalakit, maliliit, nagkakaisa sila ngayon para ipagtanggol yan. Nandito ngayon si Pompeo, di ba? Dumating pala dito yung US State Secretary. Si Pompeo. Yan ang matindi magsalita laban sa ginagawa ng China na pagmamalabis, paglapastangan, pambababoy, pambabastos, at panlulupig sa mga bansa na nililin lang nila sa pamamagitan ng mga pangakong utang. Pag napautang at hindi nakabayad, ano gagawin? Ite-take over ang economy ng bansa. Sila magpapatakbo ng ekonomiya. Mga kaibigan, papasukin ka. Invasion ang gagawin sa bansa mo. At hindi na yan papayagan ng mga bansa
na gumagalang at kumikilala sa batas. Sabi mo, kagabi binanggit natin ito. Historically, yan ang pinaghuhugutan pa rin natin sa kasaysayan natin. Mga kaibigan, kasaysayan ng mundo. Magiging atin ba yan kung hindi kung hindi tinatawag na Philippine Islands ang Pilipinas? Simula pa sa panahon ng Kastila, nung madiskubre ang bansang Pilipinas, na ipinangalan sa haring malupit na hari ng Espanya, na si King Philip. Doon hinango ang pangalan na itinawag sa Pilipinas. Mga kaibigan, pero ang tawag nung isulat ang mga mapa ng Kastila, panahon pa nung sinauna pang panahon, yung kanta ni Yoyoy Villame, di ba? Ano tawag nila sa Pilipinas? Islas, hindi ko alam, hindi ako marunong ng Kastila Islas del Pilipinas o des Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang tamang gamit doon. Pero sa English, sa world history, maging ang Amerika, hindi ba? Sino ba nakadiscover ng Amerika? Ano ba si Columbus? Hindi, anong bansa si Columbus? Tanyo? Hindi natin alam. Hindi, di ba Kastila rin yun? Ano bang lahi si Christopher Columbus? Mga kaibigan. Ano? Italian. Spanish. Spanish yan mga kaibigan. Di ba? Noong mga panahon na yun, na-discover na Pilipinas mga kaibigan, may mga mapa na ang direction at tinatawag na tayong Islas del Pilipinas. Sa world history, nung isulat na ang world history, Philippine Islands, walang sinasabing China Islands, sapagkat ang China, kontinente. Paano nilang sasakupin tayo, kontinente sila? Mga kaibigan. Hindi katulad ng halimbawa, Australia. Talagang sinakop ng ano yan, ng mga British yan, di ba? Kasi ang British ang laki ng sinakop niyan kaya yung mga hari dyan sa iba't ibang bansa ng Europe magkakamag-anak kamag-anak din nila di ba? Mga kaibigan, pero tayo simulat sa pool, mapa, original na mapa, nung tayo'y ma-discover at world history, Pilipinas ito. Bakit ka papayag? Meron tayong pinaguhugutan. Ang inchik walang pinaguhugutan yan. Mga kaibigan, pag-angkin lang yung kanila sa pamamagitan ng self-serving na sila lang ang umimbento ng mapang yun. 9 dash ang tawag. Mga kaibigan, ngayon, biblically, kung kayo ay naniniwala sa Biblia, paano tinawag? Mabuti pa nga ito sa lahat ng bansa sa silanganan. Ang Pilipinas nasa Biblia Baka akala ninyo. Ang Pilipinas, nasulat sa Biblia yung direksyon na tumutukoy sa Pilipinas.
na nasa Far East, malayong silangan. Mga kaibigan, ang dami natin pinaguhugutan para bakit tayo papayag na dahil lang sa kagustuhan ng iilang tao dito, ay papayagan nating masakop tayo ng mga inchik at kamkaming. Lupigin tayo ng mga dayuhang inchik na yan. Mga kaibigan, hindi tayo dapat pumayag. Katulad din ng ibang gera. Di ba? Tayo ba magtatagumpay sa gera? Makakaahon ba tayo kung hindi tayo tinulungan ng ibang mga bansa? Huwag tayo masyado mayabang. Di ba? Naging instrumental ang mga bayani para tayo lumaya. Pero sa pamamagitan ng pakikidigma, hindi natin matatamo ang ating kalayaan kung hindi rin sa tulong ng mga bansang nagmalasakit at tumulong sa atin. Sila yung mga bansa na kumikilala. Kaya malaki kasalanan ni Gloria Macapagal Arroyo, baka kala ninyo. Ito madalas nating ikwento sa inyo at banggitin sa inyo na tayo nanggaling sa hanay ng mga dating OFW bilang entertainer. Panahon namin, entertainer. Nung si Mocha, akala niya yung trabaho namin, pwede niyang gampanan. Nagpunta sa Japan. Ang dinig niya kasi, entertainer. Na-blacklist siya ron. Ngayon kami, di ba binabanggit natin yan? Yan, buhay yung mga iba pa na nauna sa atin at nakasama pa natin. Buhay pa sila magsasabi. Ang ganda ng Japan. Sa lahat ng bansa na nagbukas bilang host country ng mga Pilipino para sa mga OFW, wala na hong tatalo kahit hanggang ngayon. Wala nang entertainer pero hindi na nila matutumbasan. Wala na makakapantay sa naging pinakamagandang kondisyon na naipagkaloob sa mga OFW, kundi sa Japan. Sabi ko nga sa inyo noon, bago ka umalis, 1 buwang sweldo mo, ibibigay sa iyo advance. Para sa mga kailangan mo, mag-iiwan kang pera sa pamilya mo, bibili ka ng konting kailangan mo, bago ka umalis, ibibigay nila sa iyo yun. Ganong katiwala. Hindi ka pa nagtatrabaho. Yung pagtatrabahuhan mong unang buwan, ibibigay na sa iyo in advance. Pagdating mo sa Japan, libre ang accommodation. Inabot namin, meron pa kaming food allowance. Bukod sa libre ang tutuluyan mo, ay libre pa ang pagkain mo. Meron pang instance na pagkailangan ng sasakay ka, babayaran sa iyo yun, ibabalik sa iyo, i-reimburse sa iyo kung kailangan mo mag-taxi mula sa tinutuluyan mo papunta sa pagtatrabahuan mo. Nung una, sa Tokyo, pag sa Tokyo ka na destino bilang banda, musician, entertainer, meron pang mga sasakyan yung opisina ninyo na susundo at maghahatid sa inyo. Mula bahay, trabaho, trabaho, bahay. May pudala. Wala nang gaganda ron. At dinanas ko, mga kaibigan,
sa probinsya. 1976. Naglalakad ka. 1977, 1978. Maglalakad ka sa downtown nila. Advance sila. Dinanas ko yung kala mo mga artista rito? Doon, hindi naman kami kilala. Nahabol ako ng mga kuha. Sinusundan ako Yung pala, magpapapirma lang ng autograph Hindi, totoo yan. Sipin mo, hanggang coffee shop, susundan ka, mga estudyante, wala naman pera yun, di ba? Ang kaganda ng suot nila, di ba? Nagtatawa na, sa isang, o-order ng kape. Yung pala, isa lang ang hangarin. Magpapapirma lang pala ng autograph. Isipin mo yan. Di ba? Inabot ko yun. Walang ganun. Na market. Bakit nasira yan? Yan ang tanong. Kailan nagwakas ang deployment ng entertainers, ng legitimate entertainers sa Japan? Panahon niyang si Gloria Macapagal-Arroyo. Alam niyo kung bakit? Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon ng gera sa Kuwait. Hindi ako nagkakamali. At hiniling ng mga bansang kaalyado natin ang suporta ng Pilipinas na makapagpadala tayo ng mga lalahok sa digmaan. Tandaan nyo commitment yan ng bansa natin. Katunayan, ako, tatay ko, ang tatay ko'y sundalo. Lumaban sa Korea. Mataas pa sa kanya yung barel. Mga kaibigan, organized warfare ito. Hindi katulad nung nilahukan sa Vietnam. Civic action lang yun. Sila General Almonte. Si Ramos, galing ng Korea yan. Mga nakasama ng tatay ko. Kaya lang, ang tatay ko, karaniwan sundalo. Si Ninoy Aquino, kasing edad ng tatay ko. Batang-bata si Ninoy. Bilang reporter, batang-bata tatay ko bilang sundalo. Si Ninoy Aquino ipinadala para i-cover niya bilang reporter ng Manila Times ang Korean War. Siyang ipinadala ni Don Chino Roses. Mga kaibigan, commitment yan sa United Nations na kapag ka ang isang miyembro ay ginera, automatic, kasama ang mga kaalyadong bansa na lalahok sa gera para ipagtanggol ang kapwa nila miyembro ng United Nations. Commitment yan. Mga kaibigan, panahon ni Gloria, hindi tinupad ni Gloria yung ating pong commitment. Hindi siya nagpadala ng mga sundalong lalahok sa gera. Alam nyo, pinadala ni Gloria, yung parang pinadala sa Vietnam na Civic Action Group. Engineering yata yung pinadala niya. Yun ang nag-trigger para mawala ang trabaho ng maraming Filipino entertainers. Pagkatapos nun nang hindi magpadala Pilipinas, ang ginawa ng Amerika, binanata nila ang Japan. Sabi ko nga sa inyo hindi tayo uubra dyan. Di ba? Mas mabuti nang sila'y kaibigan natin kaysa kaaway natin. Sapagkat sa atin may mawawala. Pag nagtagal si Presidente Duterte sa pwesto, marami nang mawawalang trabaho. Ngayon nga ang dami nang nawalan ng trabaho. Ito, example,
nangyari sa panahon ni Gloria. Taksil to si Gloria eh. Kita mo, kasama niya ngayon. Ano ginawa ng Amerika? Binanatan ang Japan sa human trafficking. Alam naman ninyo ang mga Hapon. Mataas ang pagpapahalaga sa kanilang kahihiyan, mga kaibigan. Kaya, dahil doon sa issue na yon, pinutol ng Japan ang ating overseas program para sa mga entertainer. Tinapos ng Japan yun. Sipin ninyo yan. Sa bagay, totoo. Nung mga huling panahon na, mga late 80s hanggang 90s, kadalasang umaalis entertainer na ho, hindi na entertainer, mga kaibigan. Kaya may katwiran ng Amerika. Kasi po, meron din tayong commitment na sugpuin ang human trafficking. Hindi ba? Ipinagbabawal din yan, di ba? Kita mo dito, nagtayo nga dito, di ba, yung Department of Justice. Ano yan eh? Interagency yan eh. Laban sa human trafficking. Bakit? Commitment yan. Para yung Commission on Human Rights. Bakit tayo nagkaroon yan? Wala naman dati yan. Sapagkat nagkaroon ng kasunduan ang mga bansa. Isa tayo sa merong commitment dyan at signatory dyan. Kaya nagtayo tayo ng Human Rights Commission. Commitment ng buong mundo yan. Maliban sa China. Mangilang-ilang bansa na hindi kasali dyan. Pero kung kasali ka dyan, isusunod ka dyan. Hindi ba? Hindi pwedeng gamitin dekorasyon lang yan. Kailangan magkaroon yan ng function. Kaya nga ngayon, meron tayong, ano ba pangalan ng mga hayop na yun? Nakakapera din yun eh. Human trafficking. Under the Department of Supervision ng Department of Justice. Mga kaibigan. Kaya lang dito talagang walang hiya eh. Kurap na kurap ang law enforcement natin dito. Kaya nagagamit lang yun na pagkapirahan ng iba, mga kaibigan. Ano po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zunyiga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ko nga, sa mga nakaraan, pwede rin naman kami sa lokohan eh. Di ba? Wag lang matagal. Pag matagal, nakipaglokohan ka pa, gago ka na. Pwede rin kami dyan, lokohan nung una, di ba? Pero sandali lang eh. Natunugan ko agad eh. Ang daming ganyan ngayon, baka akala ninyo, hindi lang kumikibo. Yan yung mga tao, yung dati naniniwala sa kanila nung wala pa sila sa pwesto kay Presidente Duterte. Pero nung naupo na, nagumpisa na mag-appoint ng mga kawatan, ano tawag mo rin sa Department of Tourism, yung corruption doon? Ano tawag mo dyan kay Lacat de Castro? Kung saan siya pinaglalalagay, may kaso. Kung tutuusin mo, dapat may kaso yan. Ito, yung bago na naman, ibinalik na naman yung Cardemas na mayabang, di ba? Yung gayot na nasa National Youth Commission, di nahihiya. Di ba? Kinansila pa nga ng ano yan eh.
ng COMELEC yung kanyang Certificate of Candidacy dahil hindi siya qualified. O, mga kaibigan, disqualified siya. Tinanggal, kunyari, tas binalik. Bakit? Wala na makuha ang tao eh. Para yung mga nagsipsip, bayad lang yan eh. Nagbabayad lang kayo. Hindi kayo nagtatalaga ng mga taong karapat-dapat sa pwesto. Kung hindi, binabayaran nyo talaga sila para mambastos sa kung sino man ang inaakala ng administrasyon na panganib sa kanilang administrasyon. Panganib na makapagpaliwanag sa taong bayan. Yan ang alam nyo. Ginagamit ninyong pambayad sa mga nagsisip-sip lang. Yang gobyerno, yang pwesto sa gobyerno. Bakit hindi mabababoy ang gobyerno? Baboy na baboy eh. Kaya ako natatawa kay Senadora Risa Ontiveros minsan eh. Diba, nambababoy yan si Mocha Uson. Ano sabi niya? Asikasuhin mo na lang yung trabaho mo sa OWA. Pag pinag-aralan mo background nitong si Mocha Uson, kailan pa natuto magtrabaho yan? Wala naman alam na trabaho yan, kundi magubad eh. Di ba? Anong trabaho gagawin yan? Ano yan? Luko-luko? Magpapakapagod eh. Nagpapakita siya, malakas siya sa kay Pangulong Duterte tsaka sa pamilya. Di ba? Pagkatapos papagurin mo siya magtrabaho. Hindi mo nga makita yan, di ba? Pagka dapat dalawin yung mga OFW dyan daw sa OWA. Ano trabaho niyan dyan? At saka pag-aralan mo, pinagyayabang nagtapos daw sa UST. Di ba? O simula nun, ano naging trabaho niyan? Yan ba'y nakapagtrabaho ng matinong trabaho? Maliban sa paghuhubad? Mga kaibigan? Trabaho ba yan? O, hindi naman sila. Sana kung kamukha sila ng mga pumapasada ron sa Piburgo, sa Makati. Di ba? Yun, talagang mga kawawa na yun. Walang pagkakataon yun. Talagang pagkakataon lang nun eh. Mas marangal pa sa kanya yun eh. Yung mga nando sa Burgos, baka akala ninyo. Yun talagang tinitiis nila eh. Mapalaban sila eh. Talagang kapit sa patalim, kaya nila ginagawa lang yun. Ito. Tatay niyan, judge, di ba? Hindi naman sila, hindi naman sila patay gutom para gawin niya yan. Di ba? Kaya minsan natatawa tayo. Sabi kasi ni Senator Risa Ontiveros, wag ka nang makialam sa kung ano-ano. Asikasuhin mo yung trabaho mo sa OWA. Ano asikasuhin niya? Wala namang alam niyan. Unang-una. Tsaka ba't siya magpapakapagod? Sanay siyang hindi napapagod. Sanay lang siya, yung nasasarapan siya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Jun Di Valencia na katropa natin, singer and actor. Siyempre ang mahusay na singer-songwriter, naging champion ng ang bagong kampiyon, mga kaibigan, Charlie Fry. Siyempre si Miss Magnolia Sabas din, champion din po yan ng ang bagong kampiyon. At original singer po ng nagpasikat ng awiting Yagit. Si Kajun Mariano
actor din po ito nung araw, mga nakapartner niya ni Alma Moreno Sus Mariosep, mga kaibigan. Sipin mo, niyayakap mo no si Alma, batang-bata pa, no? Si Edwin Javier, Rega Rodablas, Nes Madeja, Archie Pilla, Gerard Bugarin, Napoleon Cruz, watching from Rowland Heights, California. Ana Garcia Miranda ng Northern California. Si Moneyboy Tagalog. Si Miss Babes Gutierrez of Los Angeles and Moneyboy Tagalog of Northern California. Yon. Si Gloria Latorre, Rolando Cruz de la Barot ng Abu Dhabi, Dionisio Porras, Sierra, nabanggit na natin ito, Nixon Nang Torres, kasama si Mary Jane, nanonood sa New York, si Jesus Jr. Benesio from Jeddah, Saudi Arabia. Si Roberto M. Villarosa ng General Trias, Cavite. Aileen Bicarme, Reggie Marquez, Roslani Vicencio ng Ontario, ng Markham, Ontario, Canada. Teresita Bersatige Pasamba, Mata Morosa, watching from Pasig. Ang ating kaibigan, veteran musician Nestor Estrella. Ang dami pa. Si Ray G. Hindi ko na alam kung ano yung kanji na yun, Binabati natin ang Galang family from Imus, Cavite. Ayan. Si Jeff Castillo. Habol natin ang pagbati sa kaibigan natin Hector Ponasier. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwan? Magandang Yumaga! Ferdi Chupasyo. Kailangan pang iwanan.